Alam ng babae na ang lalaking nakahandusay sa harap niya dahil sa heat stroke, ay ang prinsipe ng Beijing Circle, na basta't mailigtas niya ito, ay maaari siyang makapag-asawa sa isang mayamang pamilya at mamuhay ng marangya. Ngunit sa harap ng ganitong magandang pagkakataon, pinili niyang manood na lamang ng walang pakialam. Samantalang ang kanyang kuripot na matalik na kaibigan, ay bumili ng isang bote ng mineral water na nagkakahalaga ng 500 yuan, at nagmamadaling tumakbo papunta sa tabi ng prinsipe. Maingat na tinulungan ng lalaki upang maibsan ang init ng katawan nito. Nang makita ang eksenang ito, agad na napagtanto ng babae na siya at ang kanyang matalik na kaibigan ay muling nabuhay. Sa nakaraang buhay pala, ang mga marka sa entrance exam ng babae at ng kanyang tusong kaibigan, ay parehong umabot sa pamantayan para sa pagpasok sa Tsinghua o Peking University. Ngunit dahil limitado ang bilang ng mga tatanggapin ng paaralan, isa sa kanila ang tiyak na hindi makakapasok, habang sila ay papunta upang magpasa ng aplikasyon. Nakita ng babae ang isang lalaking hinimatay dahil sa heat stroke. Noon, ang nasa isip lamang niya ay ang mailigtas ang lalaki, at hindi na siya nagdalawang isip na huminto kaagad, tumulong upang iligtas ang iba. Ngunit ang matalik na kaibigan ay sinamantala ang pagkakataon upang iwan siya. Mag-isa siyang pumunta sa paaralan upang magpasa ng aplikasyon. Sa huli, ang babae ay naantala dahil sa pagligtas. Hindi niya naipasa ang aplikasyon. Hindi siya nakapasok sa Qingbei. Ang matalik na kaibigan ay matagumpay na nakapagpasa ng aplikasyon. Matagumpay siyang nakapasok sa Qingbei. Sa oras na ito, hawak ng matalik na kaibigan ang abiso ng pagtanggap sa Qingbei. Nagmamayabang siya sa harap ng babae. Ngunit sa oras na iyon, ang lalaking iniligtas ng babae noon, dumating sa harap niya sakay ng isang mamahaling kotse. At sa harap ng lahat, nag-propose siya sa babae. Hanggang sa oras na iyon, nalaman ng lahat, na ang lalaking iniligtas ng babae ay ang prinsipe ng Beijing sa harap ng taus-pusong pag-amin ng prinsipe. Tinanggap ng babae ang proposal. Simula noon, naging tanyag at hinahangaan siya bilang isang mayamang ginang. Samantalang ang matalik na kaibigan, kahit nakapasok sa Qingbei, pagkatapos ng graduation, hindi niya naiwasan ang karaniwang buhay ng isang manggagawa. Araw-araw siyang nagkukumahog para sa kabuhayan. Nakita niyang ang babae ay nagpakasal sa isang mayamang pamilya. Nagsimula siyang mamuhay ng buhay na matagal na niyang pinapangarap, lalo na sa kasal ng babae. Bukod pa rito, bukas palad na ibinigay ng tagapagmana ang bilyong halaga ng shares ng kumpanya sa babae. Ang puso ng matalik na kaibigan ay puno ng inggit, ngunit hindi niya alam na, ang kabutihan ng tagapagmana sa babae, ay isa palang maingat na planadong bitag. At ang matalik na kaibigan na nilamon ng inggit, ay hindi napansin ang kakaibang sitwasyon. Sa huli, nawala siya sa tamang pag-iisip. Kinuha niya ang kutsilyo sa hapagkainan at sinaksak ang babae hanggang mamatay. Nakita niyang bumagsak ang babae. Biglang nagalit ng husto ang tagapagmana. Agad niyang kinuha ang itim na kwintas sa kamay ng babae upang suriin. Ang kanyang plano ay kulang na lang ng huling hakbang. Ngunit tuluyang sinira ito ng matalik na kaibigan. Ang tagapagmana na puno ng galit, kinuha ang isang punyal at pinatay ang matalik na kaibigan sa mismong lugar. Sa mismong sandaling bumagsak ang matalik na kaibigan. Ang lahat sa paligid ay nagsimulang mabilis na umatras. Nang muling idilat ng babae ang kanyang mga mata, natuklasan niyang bumalik siya sa araw na na-heat stroke ang binatang tagapagmana. Hindi pa siya nakakabawi sa pagkabigla. Ang kaibigan niya ay nagmamadaling bumili ng pinakamahal na mineral water. Tumakbo ito sa tabi ng binatang tagapagmana upang tumulong sa pag-aalaga. Pagkatapos ay lumingon ito sa babae at sinabi na magmadali siyang pumunta sa paaralan upang magparehistro ng kurso. Huwag nang maging sagabal dito. Noon lang napagtanto ng babae na ang kaibigan niya ay muling nabuhay rin tulad niya. Ang slot sa Qingbei, hindi ko nakukunin. Ibibigay ko ito sa'yo. Si Yayaw. Ano bang nangyari sa'yo ngayon? Hindi kaya sinapian ka ng masamang espiritu. Ang pinakamabuting hantungan para sa isang babae ay ang makapag-asawa ng mabuting lalaki. Sayang, wala ka ng pagkakataon. Sa buhay na ito, mangarap ka na lang. Dahil gusto mo talagang makapag-asawa sa mayamang pamilya, ibibigay ko na sa iyo ang pagkakataong ito. Pagkatapos, tumalikod ang babae at pumunta sa paaralan upang magparehistro para sa entrance exam. At siya ay matagumpay na nakapasok sa Qingbei University. Dumating ang araw ng pagkuha ng admission letter. Espesyal na inimbitahan ng paaralan ang mga mamamahayag para sa isang panayam. Nais nilang maitala ang makasaysayang sandali ng top-notcher sa entrance exam. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang kaibigan niya ay dumating na nakasuot ng marangyang damit. Bihis na bihis at napakaganda ng dumating sa lugar. Huwag kalimutang gumamit ng beauty filter, ha? Kunin mo ang anggulo na maganda ako. Kung hindi, huwag ka nang magtagal dito. Ang mga naruroon ay naguluhan sa kanyang sinabi. Ang araw na ito ay malinaw na para sa babaeng nakapasok sa Qingbei. Walang kinalaman ang kaibigan niya rito. Ngunit ang kaibigan niya ay agaw eksena pa rin sa tabi. At inakala pa niyang siya ang pakay ng mga mamamahayag. May mahalaga akong gagawin ngayon. Ano naman kung nakapasok si Lin Meng sa Qingbei? Kahit makapagtapos siya sa Qingbei, magiging yaya lang siya sa bahay namin. Nang marinig ang sinabi ng kaibigan, lahat ng naruroon ay nagalit para sa babae. May ilan pang dumiretso sa principal.
Gusto nilang ang principal ang humarap sa sitwasyong ito. Pero ang babae lang ang nakakaalam. Ang dahilan kung bakit sobrang mayabang ang kaibigan niya, ay dahil magpo-propose sa kanya ang prinsipe ngayong araw. Ngunit hindi nag-aalala ang babae. Dahil alam niyang hindi magtatagal. Hindi na magiging mayabang ang kaibigan niya. Nakita ng mga guro sa lugar na sobrang walang pakialam ang kaibigan. Hindi na rin nila kayang tiisin ito. Agad silang lumapit para kumbinsihin ang kaibigan na umalis sa lugar. Ngunit itinulak sila ng malakas. At sumigaw pa na paalisin ang mga guro. Mabuti na lang at dumating agad ang principal. Nakita niyang hindi lang pinahiya ng kaibigan ang top-notcher ng paaralan. Nagbigay pa siya ng masasamang pahayag sa lugar. Pinakiusapan siya ng maayos na umalis na agad. Hindi ba't nakapasok lang naman sa Qingbei? Ano bang dapat ipagmayabang? Gusto kong ipakita sa inyo kung sino ang tunay na karangalan ng paaralan. Babalaan kita sa huling pagkakataon. Umalis ka na ngayon, kung hindi, bibigyan kita ng malaking parusa. Malalaki. Kahit patanggalin niyo ako, ano naman? Sa huli, kayo rin ang magsisisi. Nakita ang kaibigan na hindi pa rin marunong magpasalamat. Hindi na nakapagpigil ang galit na principal. Agad niyang inutusan ang mga security na hilahin palabas ang kaibigan. Sinong mag-aakala na ang kaibigan ay makikipag-away sa mga security? At mayabang pa niyang sinabi sa lahat, ang prinsipe ng Beijing ay malapit nang mag-propose sa kanya. Sa hinaharap, siya na ang magiging bahagi ng isang mayamang pamilya na hindi kayang abutin ng iba ngayon, naglakaslog silang galawin siya. Siguradong paparusahan sila ng prinsipe. Nang marinig ng mga kaklase ang sinabi ng kaibigan, nag-usap-usap sila. Iniisip nilang nananaginip lang siya. Sa pananaw ng lahat, ang mayayamang pamilya ay palaging tumitingin sa tamang katayuan. Ang kaibigan ay isang karaniwang mahirap na estudyante lamang. Paano siya magugustuhan ng mayamang pamilya? Hindi naniniwala. Kung hindi kayo naniniwala, tanungin niyo si Lin Meng. Niligtas ko si Qin Xiao. Sinabi niya na siguradong pakakasalan niya ako. Oras. Halos oras na. Tama. Totoo ngang sinagip ni Xia Yao si Qin Yi na inatake ng heat stroke. Pero pupunta ba talaga si Qin Yi? Hindi ko alam ang sagot dyan. Para patunayan ang relasyon niya sa prinsipe ay hindi sinimulan ng kaibigan niyang babae na magyabang sa harap ng lahat tungkol sa sinabi niyang ang suot niyang gown ay espesyal na ginawa ng isang kilalang designer. Ang pulse earrings sa kanyang kamay, ang sapatos sa kanyang paa, at ang dalang niyang bag. Lahat ng ito ay napakamahal. Sabi mo, ang mga gamit mo ay napakamahal. Pero bakit ang pulang tali sa kamay mo? Mukhang napakamura. Sumangayon ang lahat at nagbiro, na ang totoong mayamang ginang ay hindi magsusuot ng ganitong mukhang mumurahing bagay. Siguradong peke ang dala ng kaibigan at nagpapanggap lang siya rito. Nang marinig ang panlalait ng lahat, agad na nainis ang kaibigan. Galit niyang sinabihan ng lahat na tumigil sa pagsasalita ng kalokohan. Iginiit niyang bawat gamit niya ay napakahalaga. Tungkol naman sa pulang tali na iyon, wala na itong halaga, nakalimutan na. Agad na tinanggal ang pulang tali at walang pag-aalinlangang itinapon sa basurahan. Magandang palabas. Magsisimula na. Ang magandang palabas ay magsisimula na. Ang bawat bagay dito. May resibo ako para sa lahat ng ito. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Napakakompleto ng paghahanda. Alam mo na balang araw ay mabubunyag ka. Sa tingin ko rin, isang tao na napakababa ng asal. Sinong tagapagmana ng mayamang pamilya ang magkakagusto sa kanya? Kayo. Hindi kayo naniniwala, tama ba? Kung ganoon, mabuti. Idilat niyo ang inyong mga mata at tingnan. Ako ba talaga ay nagsisinungaling? Ngayon ay masasabing maswerte kayo. Dahil makikita niyo mismo ang mahalagang pangyayari sa buhay ko. Bilisan niyo at isulat niyo ng maayos. Isang bagay na maipagmamalaki niyo habang buhay. Sinabi ko na, ikakasal na ako sa isang mayamang pamilya. Ngayon, napahiya na kayo, hindi ba? Ang prinsipe ng Beijing Elite, malapit na siyang mag-propose sa akin. Idilat niyo ng mabuti ang inyong mga mata at tingnan niyo. Ito ay isang bagay na habang buhay niyong hindi makakamtan na karangalan. Mahal, pakasalan mo ako. Siyempre, pumapayag ako. Nakita niyo na ba, ang singsing na brilyanteng ito? Sapat na para sa inyo upang mabuhay habang buhay. Sayang, ang katotohanan tungkol sa iyong pag-aasawa sa mayamang pamilya. Malapit ng mabunyag. Ano mang pinakamagaling sa Qingbei. Itapon. Ang asawa ng prinsipe ng Beijing Circle. Hindi ba't kailangan mo pa ring magtrabaho para sa akin? Nasaan na ang pulang tali sa kamay? Dahan-dahan lang. Nasaktan mo ako. Tatanungin kita. Nasaan na ang pulang tali sa kamay? Tinitingnan ko ang pulang tali. Hindi bagay sa aking palda. Tinanggal ko na. Nasaan na ang pulang tali ngayon? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kailangang isuot sa kamay. Kanina, hindi ko sinasadya. Itapon. Itapon mo sa basurahan.
Itapon sa basurahan. Basura. Balde. Ngayon. Agad-agad. Kunin agad. Isuot. Kukunin ko. Ngayon, kukunin ko na. Kunin muli ang pulang tali. Ito ang malapit ng ikasal. Ang asawa ni Qin Xiao mula sa pamilya Qin. Sa ngayon, mukhang karaniwang pagmamahal lang naman. Iyon lang. Si Qin Xiao ay naglalaro lang. Qin Xiao. Tingnan mo ito. Magpatuloy. Hanapin. Qin Xiao. Tingnan mo ito. Magpatuloy. Hanapin. Natagpuan ko na. Yaw. Kanina, masyado akong nasabi, dahil sa pulang tali na ito. Ako ang naglakad at yumuko sa bawat hakbang. Kinuha ko ito sa templo sa bundok, para lamang mapangalagaan ang ating pagmamahalan ng pangmatagalan habang buhay. Ayokong ang ating pagmamahalan ay magkaroon ng anumang problema. Naiintindihan mo ba? Sa nakaraang buhay, si Qin Yi, ganito rin ang sinabi niya sa akin. Meng, ang pulang tali na ito ay akin. Sa bawat hakbang at bawat pagyuko, sa pagpunta sa templo sa bundok, hiniling, bilang patunay ng ating pagmamahalan. Dapat mo itong suotin palagi, huwag na huwag mo itong tatanggalin. Ito rin ang simula ng aking bangungot. Ngayon, ikaw naman, Siya, Yaw, mabuti kung naiintindihan mo. Isuot mo na agad ang pulang tali. Sa hinaharap, kung wala akong pahintulot, bawal mo itong tanggalin. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Oh, heto. Mabuti. Ang sasakyang ito, ay ibinibigay ko sa iyo. Lin Meng, kita mo na, kahit nakapasa ka sa Qingbei. Ano naman ngayon? Basta mahal ako ni Qin Xiao. Ano man ang gusto ko, ay makukuha ko. Magarang sasakyan, magarang bahay, mga branded na bag, lahat ng gusto ko. Ikaw naman, nagpakahirap mag-aral, habang buhay, pero magtatrabaho lang para sa iba. Magpakapagod ng gusto, pero kaunti lang ang kikitain. Habang buhay, hindi na makakabangon. Oh, ganun ba? Nakita mo na ba, ang pamilya ni Qin Yi? Anong pakialam mo? Tigilan mo ang panggugulo. Malapit na kami. Ikakasal na. Dadalhin ako ni Qin Xiao para makita ang kanyang mga magulang. Kapag naging misis ng pamilya Qin ako, kahit magdala ng sapatos ko, hindi ka karapat-dapat. Kaya pala, hindi mo pa sila nakikita. Pero, kahit makita mo sila, sa tingin ni si Yayaw, na cute na ito, wala rin siyang mapapansin. Qin Xiao, hindi ba malapit na tayong ikasal? Gusto kong imbitahan ang mga kaklase natin para makita nila ang mundo. Bahala ka, hindi ba sakto? Nakulang ka ng ilang abay. Sa tingin ko, itong kaklase mo ay bagay na bagay. Oo nga, bakit hindi ko naisip yan? Lin Meng, kahit papaano, magkaibigan naman tayo, di ba? Kapag ikakasal ako, dapat nandun ka, bilang abay ko, ha? Sa huli, sa hinaharap, isa lang ang mapapangasawa mo. Natulad mo, isang manggagawa. Sa buong buhay mo, hindi mo mararanasan ang engranding kasalang ito. Ikaw ang magiging abay ko. Masasabi na rin na ikaw ay nagdasal ng mabuti sa nakaraang buhay para makibahagi sa aking kaligayahan. Kaligayahan, hindi ko naman kailangan yan. Sinasabi ko sa'yo, Lin Meng, kung hindi ka maglalakas loob pumunta, marami akong paraan para mapapanta ka. Mga kaklase, pagkalipas ng 3 araw, kami ni Qin Xiao ay ikakasal na. Sa oras na iyon, sa pinakamalaking hotel sa Kyoto, gaganapin ito. Mga kaklase, lahat kayo ay maaaring dumalo. Sa aming kasal, pupunta kami. Siguradong pupunta kami. Si Yayaw, ikaw at si Ginoong Qin, ay talagang bagay na bagay. Tunay na kayong dalawa ay itinadhana. Huwag mo kaming kalimutan. Ang mga dati mong kaklase, Ginang Qin, si Yayaw, talaga bang iniisip mo na ikaw ay nakapag-asawa ng mabuting tao? Hintayin mo na lang. Ang araw na tuluyan kang pumasok sa pamilya Qin, ay siya ring araw na ikaw ay magsisimula ang iyong bangungot. Kaklaseng Lin Meng, pasensya na kung ikaw ay naagrabyado. Sa totoo lang, ngayong araw ay dapat para sa'yo ang araw ng iyong tagumpay at kasikatan. Ngunit inagaw nila ang atensyon mula sa'yo. Ito ang paaralan. Pasensya na sa'yo. Walang problema. Basta sapat ang aking husay
Kahit ano pa ang gawin ng iba para makuha ito, ang nararapat para sa akin, ay mananatiling akin magpakailanman. Hindi ba? Mabuting bata, malayo ang iniisip mo, pero huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang, para sa ating paaralan, ang mga nag-aambag, na may natatanging talento, ay magdusa. Ito ay, para sa akademikong palitan, imbitasyon. Sa oras na iyon, sasama ka sa akin. Sa panahong iyon, may mga eksperto mula sa iba't ibang larangan, na dadalo sa akademikong pagtitipon. Ipapakilala kita, sa kanila. Salamat, Ginoong Punong Guro, sa nakaraang buhay. Pagkatapos kong ikasal kay Chinyi, ay ikinulong niya ako sa pamilya Chin, at hindi ako makipag-ugnayan sa labas. Meng Meng, saan ka pupunta? Ako, gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Hindi ba sinabi ko na, kung hindi naman kailangan, huwag ka nang lumabas. Ano ang gusto mong bilhin? Sabihin mo na lang sa akin. Dadalhin ko ito direkta sa harapan mo. Gusto kong lumabas para makalanghap ng sariwang hangin. Ang likod na hardin ng bahay, hindi ba sapat para sa'yo para makalanghap ng hangin? Kayong dalawa. Bantayan ninyo ang ginang. Huwag mo siyang palabasin. Oo. Hanggang sa huli, pinahirapan ako ng pulang tali. Wala na akong pagkakataon. Lumabas sa pamilya Chin kahit isang hakbang. Sa buhay na ito, kailangan kong mahanap ang paraan para malutas ang problema ng pulang tali. Min Meng, ang academic exchange na ito ay iba sa karaniwang palitan. Ang tagapag-organisa ay si Academic Yen Liu. Napakataas ng kanyang kaalaman sa akademya, lalo na sa larangan ng neuroscience. Nanalo pa siya ng Nobel Prize. Isang tunay na eksperto sa akademya. Isang neuroscientist na akademiko. Baka nga, talagang mahanap ang solusyon sa problema ng kulang tali. Kailangan talagang mag-isip ng paraan para makalapit sa kanya. Paano? Tungkol kay Academic Yen Liu. Napaka-interesado. Sasamahan kita para makilala mo siya. Principal, hindi ko akalain. Kilala mo pala si Academic Yen Liu. Kilala ko siya. Pero, parang, ayaw niya akong makita. Sa totoo lang, ako ay estudyante ni Academic Yen Liu. Alagad. Pero, hindi ako masyadong magaling. Kaya, Tara na. Pwede mo akong hanapin kahit kailan. Sige, Academic Yen Liu. Guro, ikaw pala. Hindi ka naman madalas bumisita sa akin. Bakit ngayon mo naisip? Ako, ang matandang babaeng ito. Guro, hindi ba ito? Natatakot lang na mapahiya kayo. Paulit-ulit na sinasabi ang mga salitang ito. Ang walang kwenta naman. Ito ba ang tinuruan mo? Na maging mag-aaral ng Qingbei? Oo, napakahusay niya sa pag-aaral. Magandang araw, Academic Yen Liu. Ako si Lin Meng. Kumusta? Anong silbi ng pagiging magaling sa pag-aaral? Hindi ba't magiging alipin ko lang din? Isang estudyanteng walang kwenta, ay nakatakdang maging alipin sa ilalim ng lipunan. Sino ka? Alam mo ba ang mga patakaran? Huwag kang magsalita ng walang kwenta dito. Alam mo ba, na ito ay isang akademikong pagpupulong, at naglalakas loob kang magsalita ng walang basihan dito. Sinasabi mong walang silbi ang pag-aaral. Mali ba ang sinabi ko? Isang grupo ng mga taong puro pag-aaral lang. Mga matitigas ang ulo. Sino ang naging matagumpay sa kanila? Hindi ba't lahat sila ay alipin pa rin sa ilalim ng lipunan? Tama na, si Yao. Noong nakaraan, sa panayam ni Lin Meng, nagdulot ka ng gulo at pinatawad ka na. Ngayon, nandito ka na naman para manggulo. Para kang monghe na may payong. Walang batas at walang takot. Bakit? Kilala mo ba siya? Guro, estudyante rin siya sa paaralan natin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa labas. Ano ang nakapagpagalit sa kanya? Palalabasin ko na siya ngayon. Bilisan mo na at umalis. Cute na bata. Huwag mong masyadong purihin ang sarili mo. Matagal na akong hindi estudyante mo. Sige na. Ikaw. Matagal na akong tumigil sa pag-aaral. Hindi marunong magpasalamat. Kaninong anak ito? Kung hindi naman, tatawagin ko ang mga tao para palabasin siya. Halika. Dalhin siya palabas. Sino sa inyo ang magtatangkang galawin ako? Ako nga pala ay asawa ng prinsipe ng Beijing. Asawa, prinsipe ng Beijing. Panganay ng pamilya Qin. Jin Xiao. Hindi ko narinig na. Ikinasal na siya. Oo nga. Ang narinig ko lang ay may girlfriend siya. Malamang ay nagsasabi ng kung ano-ano. Ako at si Qin Xiao. Ngayon ay talagang magkasintahan pa lang. Pero sa loob ng ilang araw, magpapakasal na kami. Sinabi kong asawa niya ako. May problema ba doon? Ang sinasabi mo, ang bilis magbago. Kanina asawa pa. Ngayon fiancé na lang. Puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Wala ni isang totoo sa sinasabi. Professor Liu, ito ay isang akademikong pagpupulong. Bakit hindi na lang siya palayasin? Hindi kayo naniniwala. Tama ba? Pwede niyo siyang tanungin. Alam niya, hindi ko siya kilala.
Ikaw. Ako talaga ang kay Chin Xiao. Fiancé niya. Siya. Alam din niya. Hindi ka estudyante sa paaralan namin. Paano kita makikilala? Hoy, ikaw. Kayo. Ang lakas ng loob mong gamitin ang marumi mong kamay. Subukan mong hawakan ako. Ang lakas ng loob mong manakit ng tao. Tumawag ng pulis. Hulihin siya. Sandali. Profesor Liu, bigyan ng konsiderasyon ang pamilya Qin. Huwag mo na siyang pagtuunan ng pansin. Qin Xiao, ito ba ang desisyon ng pamilya Qin? Profesor Liu, siya talaga ay ang aking fiancé. Kung mayroon siyang nagawang mali, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin sa akin. Humingi ka ng paumanhin sa kanila. Hindi ako hihingi ng paumanhin sa mga ganitong kaawa-awang tao. Humingi ng paumanhin. May 1 milyon sa card na ito. Tapos na ang usapan tungkol dito. Kita nyo, isang grupo ng mga taong mapanghusga. Ngayon naniniwala na kayo sa sinasabi ko. Totoo na ba ito? Siya ba talaga ang asawa ni Qin Xiao? Baka naman nabulag na si Qin Xiao. Nakahanap ng ganito, isang mayabang at aroganteng nobya. Tumahimik ka. Totoong pahibig ang meron kami ni Qin Xiao. Kahit anong hilingin ko, lagi akong pinagbibigyan ni Qin Xiao. Ang ganda ng sinasabi mo. Patunayan mo nga sa amin. Kung kaya mo, gawin mong si Qin Xiao ang gumastos para sa'yo. Ngayon din, papagastusin ko si Qin Xiao para sa akin. Ibukan nyo ang mga mata nyo at panoorin nyo ng maigi. Qin Xiao, gusto ko, nabilhin mo ang gusaling ito at ibigay sa akin. Gusto ko, nabilhin mo ang gusaling ito at ibigay sa akin. Talagang hindi niya alam ang limitasyon niya. Gusto pa niyang bilhin ang gusaling ito at ipamigay sa kanya. Mukhang hindi niya alam kung magkano ang halaga ng gusaling ito. Si Qin, na napakatalino, paano niya magagawang para sa babaeng ito? Gumastos ng daan-daang milyon para lang mapasaya siya. Ang babaeng ito, sobrang handal talaga. Hindi niya alam ang lugar niya. Kung ako si Qin Xiao, sa susunod na segundo, iiwan ko na siya. Karaniwan, ganito talaga. Tama, ganyan nga. Sayang lang. Ang Qin Yi ngayon, kahit ano pa ang hilingin ni si Yao, ay palaging pumapayag. Ay, Qin Xiao, kanina, nagbibiro lang ako. Pwede. Huwag. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko, pwede. Hoy, bibigyan kita ng 3 minuto. Bilhin ang Shengshi Club. Dalhin ang kontrata dito. Qin Xiao, narito ang kontrata ng pagbili. Pakipirmahan. Ito si Zhang Yong, ang bayari ng Shengshi Club. Si Qin Xiao talaga. Dahil lang sa sinabi ng isang babae, binili ang Shengshi Club. Pirmahan mo na. Sa'yo na ang gusaling ito. Qin Xiao, mahal na mahal talaga kita. Talagang bago ang kasal. Lahat ng hiling ay tinutupad ni Qin Yi. Kita nyo na, ngayon, dapat na kayong maniwala, na ang pagmamahalan namin ni Qin Xiao ay totoo. Ngayon, akin na ba ang gusaling ito? Oo, kung ganun, may karapatan ba ako? Napaalisin silang lahat? Syempre, meron. Kanina, pinagdudahan nila ako. Gumawa sila ng chismis at ininsulto ako. Ngayon, lahat sila, palayasin nyo. Ito ay isang event ni Academic Yen Liu. Isang academic exchange meeting. Nandito ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan. Mga bihasa sa akademya. Pinalalayas mo kami. Kaya mo bang akuin ang magiging resulta nito? Hindi ba't isa lang itong grupo ng matatandang puro basa lang ang alam? Ano ang dapat katakutin sa kanila? Sinabi kong umalis kayo, kaya umalis na kayo agad. Kung hindi, ipapahagis ko kayo palabas. Paano mo nagawa yan? Qin Yi, ito ba ang ibig sabihin ng pamilya Qin ninyo? Qin Xiao, kanina lang ay ganoon nila ako pinahiya. Pinalayas ko lang naman sila. Hindi ba't hindi naman ito sobra? Qin Yi, pag-isipan mong mabuti. Talaga bang palalayasin mo kami? Simula ngayon, magiging magkaaway na kami ng pamilya Qin. Oo, magkaaway. Qin Xiao, gusto ko lang naman na magbayad sila ng kaunting kapalit. Maliit lang naman ang hinihiling ko. Hindi mo naman siguro ako tatanggihan, di ba? Palayasin mo silang lahat. Gusto ko. Bilhin mo ang gusaling ito. Ibigay mo sa akin. Talagang hindi alam ang hangganan. Gusto pang bilhin ang gusaling ito. Ibigay sa kanya. Mukhang hindi alam kung magkano ang halaga ng gusaling ito. Qin Xiao, isang napakatalinong tao. Paano posible na para sa maliit na kaibigang ito gumastos ng bilyon para mapasaya siya? Ang babaeng ito, talagang napakahangal. Hindi alam ang kanyang lugar. Kung ako si Qin Xiao, sa susunod na segundo ay itataboy ko siya.
Sa normal na sitwasyon, tama naman ito. Sayang naman. Ang kasalukuyang Qinyi, kahit ano ang hilingin ni si Yayaw, ay kanyang tinatanggap, ay Qin Xiao. Biro lang ang sinabi ko kanina. Pwede bang huwag? Ikaw, ano ang sinabi mo? Sabi ko, pwede. Hoy, bibigyan kita ng 3 minuto para bilhin ang Shengshi Club. Dalhin ang kontrata dito. Qin Xiao, ito ang kontrata ng pagbili. Pakipirmahan. Ito si Zhang Yong, ang mayari ng Shengshi Club. Talagang si Qin Xiao. Dahil sa isang salita ng babae, binili ang Shengshi Club. Napirmahan na. Ang gusaling ito ay iyon na. Qin Xiao, mahal na mahal talaga kita. Talagang bago ang kasal. Tutugunan ni Qin Yi ang lahat ng kahilingan. Nakita mo na, di ba? Ngayon dapat na kayong maniwala. Totoo ang pagmamahalan namin ni Qin Xiao, di ba? Ngayon, akin na ba ang gusaling ito? Oo, may karapatan ba ako? Napaalisin silang lahat? Syempre meron. Kanina, pinagdudahan nila ako. Nagpakalat sila ng chismis at ininsulto ako. Ngayon, umalis kayong lahat. Ito ay akademikong si Leo, ang nag-organisa ng akademikong palitan. May mga eksperto mula sa iba't ibang larangan sa loob. Mga kilalang akademiko. Inapaalis mo kami. Kaya mo bang panindigan ang magiging resulta nito? Hindi ba't isang grupo lang ito? Ng mga matatandang puro basa lang ng libro. Ano ang hindi kayang harapin dito? Sabi ko umalis kayo, kaya umalis na kayo. Kung hindi, ipapalabas ko kayo ng sapilitan. Paano mo nagawa ito? Qin Yi, ito ba ang ibig sabihin ng pamilya Qin ninyo? Qin Xiao, kanina ininsulto nila ako ng ganito. Pinapaalis ko lang sila. Hindi ba sobra iyon? Qin Yi, pag-isipan mong mabuti. Talaga bang gusto mo kaming paalisin? Simula ngayon, hindi na magkasundo ang pamilya Qin at ako. Tama, hindi magkasundo. Qin Xiao, gusto ko lang naman. Napagbayarin sila ng kaunti. Ito lang ang munting hiling ko. Hindi mo naman siguro ako tatanggihan, di ba? Sige. Paalisin mo silang lahat. Paalisin mo silang lahat. Narinig nyo ba? Lahat kayo, lumayas. Ang maayos na pamilya Qin. Natatandaan ko ito. Napakabait kong babae, saktong-sakto ako. Nahir bilang propesor sa Qingbei. Kapag may problema ka sa hinaharap, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Huwag kang mag-alala, Academic Yen Liu. Madalas kitang dadalawin mula ngayon. Simula ngayon, hindi na magkasundo ang pamilya Qin at ako. Mahal kong cute, ang hakbang na ito. Halos ikasira ng pangalan ng pamilya Qin. Maghintay ka lang. Pagkatapos ng kasal, sisiguraduhin kong mas gugustuhin mo pang mamatay kaysa mabuhay. Lin Meng, suminto ka dyan. Nakita mo na ba? Ito ang kapangyarihan ko ngayon. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon para maipakita mo ang sarili mo ng maayos. Bukas, ako at si Qin Xiao ay magkasamang pipili ng aming mga gamit para sa kasal. Ikaw na ang magdala ng bag ko. Bukas, may gagawin ako kaya hindi ako makakapunta. Ano bang gagawin mo? Mas mahalaga pa ba yan kaysa sa kasal ko? Kailangan mong pumunta bukas. Lin Meng, natatandaan ko. Ang mga magulang mo ay mga manggagawa, tama ba? Huwag mo sanang idamay. Ang tiyuhin at tiyahin mo na mawalan ng trabaho. Sige, pupunta ako. Buksan ninyong mabuti ang mga mata ninyo. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano gumastos ang mayayaman. Serbisyo, halika rito. Kunin mo ang lahat ng pinakamahal na alahas sa tindahan ninyo. Ilabas mo lahat para sa akin. Ang tindahan namin ay isang koleksyon ng mga bihirang alahas. Kailangan ng appointment para makapasok. May appointment po ba kayo? Appointment. Ako ang asawa ng prinsipe ng Beijing Circle. Kailangan ko pa bang magpa-appointment? Oh, kayo pala ang ginang Qin. Malugod namin kayong tinatanggap anumang oras. Ngayon, susunod. Ako na ang magpapakilala sa inyo. Ang mga bihirang alahas ng aming tindahan. Kukunin ko ang kwintas na ito. Ang ganda ng panlasa ninyo. Ito ang pinakamahalagang alahas sa tindahan namin. Ang misteryo ng karagatan na kwintas. Ito ay gawa sa pinakamalaking sepiro sa buong mundo. Ginawa ito. Sige, sabihin mo na lang ng direkta. Magkano? Ang halaga nito ay 30 milyon. Ano? 30 milyon? Isang kwintas lang ito. 30 milyon ang halaga nito. Ang mundo ng mayayaman. Talagang mahirap isipin. Sige na, ito. Ibalot mo lahat ito para sa akin. Kukunin ko lahat. Sige po, sandali lang. Lin Meng, tingnan mo.
Hindi na kailangang tingnan ng ganito. Naiinggit ka ba sa buhay na bumibili ng mga bagay ng may presyo? Naiinggit. Pinapayuhan kita na magtipid sa paggastos. Ang biyaya ng kapalaran. Matagal nang itinakda ang halaga nito sa dilim. Si Yayaw. Si Yayaw, si Yayaw. Anong nangyari sa'yo? Kanina lang ay maayos ka pa. Bakit bigla kang nahimitay? Lin Meng, bilisan mo at tumawag ka ng 120. Dapat ay magiging maayos siya maya-maya. Si Yayaw, si Yayaw. Bakit mo ako sinusuportahan? Ano ang tinitingnan mo? Hindi mo pa ba ibinabalot ang mga gusto ko? Ibalot mo na. Si Yayaw, may nararamdaman ka bang hindi maganda sa katawan mo? Hindi maganda. Wala naman. Wala akong nararamdaman. Ayos naman ang katawan ko. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano sa akin. Kung maaapektuhan nito si M, ang kasal namin ni Qin Xiao, hindi kita patatawarin. Sa nakaraang buhay nga, ganito nga ako. Unti-unti akong nahulog sa bangin. Mamili ka ng kahit ano, Meng, na gusto mo. Huwag kang mag-alala sa presyo. Hindi na, marami ka nang naibigay sa akin. Sapat na ito para sa akin. Hindi pwede. Kailangan mong bilhin. Meng, sa iyo, wala ka man lang kahit isang mamahaling alahas. Kapag nalaman ito ng iba, iisipin nilang inaabuso kita. Sige, kung ganoon, kukunin ko na lang ang kwintas na iyon. Mag-ingat kayong lahat sa akin. Huwag kayong magsalita ng hindi dapat sabihin. Dahil naging magkaklase tayo. Sa kadahilan ng iyon, palalagpasin ko na kayo ngayon. Dahil sa inyo, nasira ang mood ko. Kunin niyo ang mga gamit at umalis na. Ginang Qin, dumating na po kayo. Ang ipinasadya kong damit pang kasal. Natapos na ba? Oo, natapos na. Naghahanda na akong ipaalam sa inyo. Sakto, dumating na rin kayo. Sasamahan ko po kayo para subukan ito. Wow, ang ganda naman ng damit pang kasal na ito. Kung isuot ang damit pang kasal na ito sa kasal, siguradong magiging sobrang saya. Kung hindi ako nagkakamali, mga diamante ang nakalagay dito, tama ba? Tama, ang damit pang kasal na ito ay ginawa ayon sa kahilingan ni Ginang Qin. Ginawa ito ng isang world-class na master craftsman. Ang buong damit pang kasal ay puno ng mga diamante. Ang magsusuot ng damit pang kasal na ito, siguradong magiging sentro ng atensyon. Gustong-gusto ko ang damit pang kasal na ito. Samahan mo ako para subukan ito. Oh, tama, may inihanda rin ako para sa iyo. Isang damit para sa abay. Subukan mo rin. Lin, sumama ka sa akin. Si Yayaw, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Si Yayaw, ano na namang kalokohan ang ginagawa mo? Hindi ko naman sinabing magiging abay mo ako. Ay nako, ang mahal kong kaibigan. Paano mo naman naisip yan tungkol sa akin? Alam mo ba, ang daming gustong maging abay ko. Pero hindi ko sila pinayagan. Huwag mo namang samantalahin ang sitwasyon at magpapaplastic. Si Yayaw, alam ko. Gusto mong magyabang sa harap ko. Kung gaano kaganda ang buhay mo. Sayang, lahat ng ito ay ilusyon lang. Sige, hayaan mo akong makita ito ng personal. Kapag nalaman mo na ang buong katotohanan, ano kaya ang magiging reaksyon mo? Ang ganda, parang prinsesa. Wow, ang ganda talaga. Lin Meng, suot mo yan. Bakit parang ang elegante mo tingnan? Oo nga, kahit simpleng damit lang ito. Bakit parang mas maganda pa ito kaysa kay si Yayaw? Ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Ihanda mo ang pinakasimpleng damit pangabay para sa kanya. Pinaganda mo siya ng bonggang-bongga. Gusto mo ba akong pahiyain? Nauuhaw si Madam. Ito na ang pinakamaganda sa aming kumpanya. Ang pinakasimple naming damit pangabay. Talagang napakaganda ni Miss Lin. Ibig mong sabihin, mas maganda siya kaysa sa akin. Lumabas na ang nasa likod ng lahat. Umalis ka. Huwag mong hawakan ako ng marurumi mong kamay. Ikaw, isang grupo ng mga walang galang. Ang marurumi ninyong kamay, karapat dapat bang hawakan ako? Madam, tingnan mo ang wedding gown na ito. Nasisiyahan ka ba? Napakabongga nito. Bagay ba itong maging wedding gown? Wala man lang itong kasimpulhan. Palitan mo ito ng tradisyonal na Chinese style. Ano? Sinunod namin ang lahat ng iyong mga kahilingan.
Ginawa ito ayon sa iyong order. Bukod pa rito, hindi ba kanina ay nasiyahan ka naman? Kung gusto mong palitan ng tradisyonal na Chinese wedding gown, maaari naman. Pero ang wedding gown na ito ay hindi na maaaring ibalik, dahil ito ay ginawa ayon sa iyong mga kahilingan at order. Kung ibabalik ito, hindi na rin namin ito maibibenta. Palitan ang wedding gown. Hindi ko naman sinabi na gusto kong palitan ang wedding gown. Sa nakaraang buhay, pareho rin ako noon kay si Yayaw ngayon. Madalas akong nahihilo. Doktor, kumusta ang kalagayan ng katawan ko? Kamakailan, palagi akong biglaang nahihimatay. Nahihimatay ako ng walang dahilan. Huwag kang mag-alala, wala namang problema. Sobrang pagod ka lang. Magpahinga ka lang ng maayos. Pero nitong mga nakaraang araw, wala naman akong ginagawa. Bukod pa rito, ang oras ng pagkahimatay ko ay mas tumatagal. Wala na, ayos na. May kailangan akong gawin, aalis na muna ako. Meng, dahil sinabi na ng doktor, magpahinga ka na lang ng maayos sa bahay. Magiging maayos din ang lahat. May kailangan pa akong tapusin sa trabaho. Pupunta muna ako para ayusin ito. Tuwing nagigising ako pagkatapos mahimatay, palagi kong natatagpuan ang sarili ko sa ibang lugar. Parang habang ako'y nahimitay, gumagalaw ang katawan ko ng mag-isa. Palitan ang damit pangkasal. Kailan ko ba sinabi na gusto kong palitan ang damit pangkasal? Masaya ako sa damit pangkasal na ito. Bakit kailangang palitan? Ito na ang gusto ko. Si Yayaw. Oo, naalala mo ba ang sinabi mo kanina? Ano ang sinabi mo? Anong sinabi? Wala naman akong sinabi kanina. Ang mga tingin ninyo. Bakit? Bakit parang ang weird ng mga tingin ninyo? Si Yayaw, baka dapat magpatingin ka sa ospital. Lalo na sa departamento ng psychiatry. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig mong sabihin ay ako. May sakit sa pag-iisip ako. Si Yayaw, wala kaming ibang ibig sabihin. Pero mas mabuti kung magpatingin ka sa ospital. Kung may matuklasan man talaga. Sa oras na iyon, huli na ang pagsisisi. Kalokohan. Malusog na malusog ang katawan ko. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Alam ko na. Lin Meng, naiinggit ka sa akin. Kaya gusto mo akong sir-on, tama ba? Huwag kang mag-alala, hindi mo ako matatalo. Gusto ko pang makita mo, na ikakasal ako sa mayamang pamilya, at biglang angat sa buhay. At ikaw naman, magiging alipin ko na lang. Si Yayaw, binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang naghanap ng kapahamakan. Kaya huwag mo akong sisihin. Lin Meng, kahit na naiinggit ka, wala na rin itong silbi. Bukas, ikakasal na ako kay Chin Xiao. Kailangan mong maging ang abay ko sa kasal. Huwag kang magtangkang umiwas. Marami akong paraan para mapilit kang pumunta. Huwag kang mag-alala. Bukas, siguradong pupunta ako. Oo, sa huli, gusto kong makita mismo ang magiging katapusan mo. Lin Meng, tingnan mo ang sarili mo. Kahit isuot mo pa ang damit na pinili ko para sa'yo, hindi pa rin ito matatakpan. Ang pagiging probinsyana mo, hindi ba't para mas lalo pang ipakita kung sino ka talaga? HMPH, tama ang sinabi mo, pero hindi ko na rin kailangan ang tulong mo para magmukhang maganda. Ngayon, ako na ang bagong asawa ng pamilya Chin. Kaya mula ngayon, sa harap ko, mas mabuting magpakumbaba ka. Malay mo, kapag natuwa ako, baka bigyan pa kita ng kaunting biyaya. Kamakailan lang si Chin Yi. Hindi ba't napakabait niya sa'yo? Binilhan ka pa ng maraming bagay. Oo, tama. Mahal na mahal ako ni Chin Xiao. Hanggang sa kamatayan, lahat ng gusto ko ay ibinibigay niya. At nitong mga nakaraang araw, binigyan niya ako ng ilang set ng mga mamahaling kotse at bahay. Binigyan pa niya ako ng isang walang limit na black card para magamit ko kahit kailan ko gusto. Talaga nga, sayang. Ang lahat ng ito ay dumaan lang sa'yo. Kahit magsisi ka, huli na ang lahat. Totoo. Ngayon, ang pagsisisi ay talagang huli na. Napansin mo ba kamakailan? Parang lalong nagiging kakaiba ang katawan ko. Lin Meng, alam mo na ba ito noon pa? Ikaw ito. Anong ginawa mo sa totoong si Yayaw? Siya, imbes na mag-alala ka sa kanya, mas mabuti pang mag-alala ka sa sarili mo. HMPH, HMPH, HMPH. Bakit? Wala naman akong dalang pulang tali. Paano nangyari iyon? Sino ang nagsabing wala kang pulang tali sa katawan mo? Ang pulang tali ay nasa katawan mo mula pa noon.
Imposible. Sinuri ko na ang buong katawan ko. 我前面都检查过的。 Tingnan mo ulit ng mabuti. Ano ang tali ng sapatos mo? Bakit? Ako at ang pamilya ninyong Chin. Ano ba talaga ang alitan natin? Sa buhay na ito, lumayo na ako sa inyo. Bakit hindi nyo pa rin ako matantanan? Hindi ka naman namin hinahabol, kundi ang katawan mo ay masyadong espesyal. Chin Yi, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng ito. Tama, mula nang una kitang makita. Napansin na kita. Bakit? Ako at ang pamilya ninyong Chin. Ano ba talaga ang alitan natin? Sa buhay na ito, lumayo na ako sa inyo. Bakit hindi nyo pa rin ako matantanan? Ano ba ang nagustuhan mo sa akin? Babaguhin ko, hindi ba pwede? Babaguhin ko, ang balat mo. Buto ng mukha, pati na rin ang kaluluwa, ay ang pinaka-perpekto. Talagang, ay ang pinaka-perpektong sisidlan. Sisidlan, ano ba talaga ang gusto ninyong gawin? Hindi ka ba muling isinilang? Dapat ay mahulaan mo, kung ano ang gusto naming gawin. Atali sa sapatos. Sa huli, kulang pa rin ang epekto. Isuot ang pulang tali na ito. Hindi aabot ng isang araw at matatapos ito ng lubusan. Ayoko. Hindi, ayoko. Isuot ang pulang tali na ito. Hindi aabot ng isang araw at matatapos ito ng lubusan. Ayoko. Bakit? Sa buhay na ito, malinaw na. Hindi ako nagsagawa ng seremonya ng kasal. Hindi rin ako kusang lumapit sa iyo. Bakit? Bakit pa rin ako tinatali ng pulang tali? Seremonya. Ha ha ha. Iyon ay isang harapang pagkukunwari lamang. Anong ibig sabihin? Mula pa sa simula, ikaw ang layunin namin. Buto ng mukha, dalas ng kaluluwa. Ay tugma sa sisidlan na hinahanap namin. Perpektong tugma. Noong araw na iyon, nagkunwari akong nahimatay dahil sa init. Akala ko ikaw ang magliligtas sa akin. Sino ang mag-aakala na si Siyayaw pala ang nagligtas sa akin? Kaya pala lahat ng ito ay matagal na ninyong pinlano. Para siyang pandikit na hindi matanggal. Parang idinikit na lang bigla. Balak ko na sanang alisin siya. Ako ang nagmungkahi na panatilihin siya. Dahil nandito na rin tayo sa puntong ito. Bakit hindi na lang natin samantalahin ang pagkakataon? Gamitin natin siya para hilahin ka pababa. Hindi ba sakto lang naman na? Kailangan mo ng ilang abay. Sa tingin ko, itong kaklase mo. Ayos na ayos siya. Oo nga, bakit hindi ko naisip yan? Lin Meng, kahit ano paman, magkaibigan naman tayo, di ba? Kapag ikakasal ako, kailangan mong pumunta, at maging abay ko, ha? Kaya pala si Siyayaw, pilit akong ginawang abay niya. Kaya pala, plano nyo pala lahat ito. Syempre, si Siyayaw ay pampalabas lang. Pero ikaw, ang tunay na nasa likod ng lahat. Syempre, si Siyayaw ay pampalabas lang. Pero ikaw, ang tunay na nasa likod ng lahat. Ano ba talaga ang gusto niyong gawin? Gawin. Malalaman mo rin mamaya. Ano ba talaga ang gusto niyong gawin? Ang totoong seremonya, hindi kailanman nasa simbahan, kundi nandito. Ano ba talaga ang gusto ninyong gawin sa akin? Ano ang pakay ninyo? Isuot ang gintong singsing. Magsuot ng damit pang kasal. Ikaw, ang magiging perpektong sisidlan. Nangangarap ka. Nangangarap kayo. Kahit mamatay ako, hindi ko isusuot yan. Hindi mo ito kontrolado. Dahil pinili ninyo ako, nasaan si Siyayaw? Siya, isa lang siya, na disposable na pyesa. Pagkatapos ng iyong seremonya, siya ay natural na itatapon. Dahil wala na siyang silbi, bakit hindi ninyo siya pakawalan? Sasama ako sa inyo, bakit hindi ko alam? Ang relasyon ninyong dalawa,
Kailan naging ganito kabuti? Ayoko lang na madamay ang inosenteng tao sa gulo. Baka hindi mo alam. Si Sia Yao. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa iyo. Kasama na ang iyong nakaraang buhay. Kung hindi, paano namin mahuhulaan na ikaw ay muling isinilang? Kung hindi, paano namin mahuhulaan na ikaw ay muling isinilang? Kung tutuusin, dahil sa kanya, natuklasan namin ang lihim na itinago mo. Isa rin siya sa mga kasabwat na nagplano laban sa iyo. Ngayon, gusto mo pa rin ba kaming palayain siya? Palayain si Sia Yao. Nakakatuwa, si Sia Yao ay determinado kang idamay. Pero gusto mo pa rin siyang iligtas. Ang lahat ng ito ay nagsimula dahil sa akin. Nadamay lang siya nang hindi sinasadya. Hindi ko siya maaaring idamay. Ha ha ha. Nakakatuwa, nakakatuwa. Pero, ano ang nagbigay sa'yo ng ideya na maaari kang makipagtawaran sa amin? Bibigyan kita ng pagkakataong ito, pero kailangan mong makipagtulungan sa amin upang matapos ang seremonya. Kapag tumunog na ang kampana sa hating gabi, palalayain ko siya mula sa pamilya Chin. Ginoo. Pero tandaan mo, kung may mangyari mang aberya sa gitna ng seremonya, hindi lang siya ang hindi mabubuhay. Ikaw rin ay magdurusa ng higit pa sa kamatayan. Pumapayag ako sa inyo. Sandali, may isa pa akong kondisyon. Huwag kang sumobra. Sige, sabihin mo. Bago magsimula ang seremonya, gusto ko munang makita si Sia Yao. Gusto kong masigurong buhay pa siya. Sige. Sumama ka sa akin. Nandito lang siya. Nandito lang siya. Ano ang ginawa niyo sa kanya? Linmeng ang nagligtas sa akin. Nagkamali ako. Ayoko na sa pamilya Chin. Ibibigay ko na sa iyo. Sige, nakita mo na rin. Kung gusto mong mabuhay siya, bumalik ka na lang at tapusin ang seremonya. Ayoko. Ayoko manatili dito. Tumahimik ka. Maging maayos ka. Natugunan na namin ang mga hiling mo. Ngayon, ikaw naman. Huwag kang mag-alala. Makikipagtulungan ako sa inyo. Matalinong desisyon. Sa wakas, magtatagumpay na. Maraming taon ng paghihintay. Sa wakas, hindi na sayang. Ito, paano nangyari ito? Sa wakas, magtatagumpay na. Maraming taon ng paghihintay. Sa wakas, hindi na sayang. Imposible. Hindi ito posible. Bakit naputol ang pulang tali? Ano ang ginawa mo? Ano ba talaga ang iniba mo? Sabihin mo. Imposible. Hindi ito posible. Bakit naputol ang pula ng tali? Ikaw ba talaga? Ano ang ginawa mong kalokohan? Magsalita ka. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Tagumpay naman ang ritual. Paano naputol ang pula ng tali? Ano ang ginawa mo sa likod ng lahat ng ito? Nakatutok naman kayo sa akin. Ano bang magagawa ko? Baka naman, ang ritual na ito ay may problema na talaga. Ganun ba? Ang nakasabit sa leeg mo, ano iyon? Bakit mayroon ka niyan? Kaya pala handa ka na. Naputol na ang pula ng tali. Kayo, tapos na rin kayo. Ganun ba? Kung ganun, tingnan mo ito. Paano nangyari ito? Imposible. Hindi ba iisa lang ang pula ng tali? Ang panahon ngayon ay iba na sa dati. Matagal nang nagbago ang panahon. Ang pula ng tali, kahit ilan, kaya kung magkaroon. Nasayang mo ang isa kong pula ng tali. Gusto mo pang tumakas. Ang palawit na yari sa Jane. Wala na. Tingnan natin kung paano ka lalaban. Huwag. Tumigil ka. Tumigil ka. Tumigil ka. Leo, isang siyentipiko. Ano ang ginagawa mo? Sa ganitong oras ng gabi, bakit ka nagdala ng ganito karaming tao? Huwag ka nang magkunwari.
Sinabi mismo sa akin ni Lin Meng. Siya ngayong gabi. Pupunta rito. Saan mo siya itinago? Lin Meng. Hindi pa siya nakapunta rito. Mayroon bang hindi pagkakaunawaan? Liu, isang siyentipiko. Walang ibang tao sa sala. Hindi pagkakaunawaan. Sa tingin ko ikaw ay, hindi ka maniniwala hanggat hindi mo nakikita ang ebidensya. Xing Yi, binabalaan kita. Bilisan mo. Sabihin mo kung nasaan si Lin Meng. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung magiging bastos ako sa'yo. Liu, isang siyentipiko. Ginagalang kita bilang isang siyentipiko. Kaya hindi kita pinaalis ngayon. Kung hindi, sa ganitong klase ng pagdala ng tao, lihim na pagpasok sa pribadong tahanan. Matagal ko na kayong dinala sa istasyon ng pulis. Ano ito? May lakas ka pang sabihin na si Lin Meng. Hindi pa nakapunta rito. Ito mismo ay personal kong. Ibinigay kay Lin Meng na palawit na yari sa Jade. Sabihin mo, saan mo talaga siya itinago? May lakas ka pang sabihin na si Lin Meng. Hindi pa nakapunta rito. Ito mismo ay personal kong. Ibinigay kay Lin Meng na palawit na yari sa Jade. Sabihin mo, saan mo talaga siya itinago? Sinasabi mong ang palawit na yari sa Jade na ito ay sayo. Sige, sayo na. Pero malinaw na. Binili ko ito sa isang tindahan sa Bakita. Tumahimik ka. Wala akong oras para makipaglokohan sa'yo. Kayo, hanapin niyo rito. Maigi ninyong halugugin. Huwag palampasin ang kahit isang sulok. Bitawan mo ako. Kayong dalawang cute. Mangarap ka na lang. Ang perpektong sisidlan mong ito. Akin na ito. Hindi maganda. May paparating. Ano? Sino? Hindi ko alam. Pero hindi natin sila dapat hayaang makialam. Sa susunod na ritual. Kung hindi, masasayang ang lahat ng pinaghirapan. Ako ang magdadala sa kanya. Gumawa ka ng paraan para pigilan sila. Tandaan mo, kailangang pigilan sila hanggang alas 12 ng gabi. Kapag lumampas na ang oras na ito, kahit ang mga Diyos ay hindi na siya may iligtas. Huwag kang mag-alala. Hindi pwede. Hindi natin hahayaan. Sila ay makahanap bago mag-alas 2. Kay Lin Meng. Kung hindi, masasayang ang lahat ng pinaghirapan. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang manggulo sa tahanan ng pamilya Chin. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang manggulo sa tahanan ng pamilya Chin. Ang pamilya Chin ay may daang taong pamana. Wala pang nagtatangkang sa pamilya Chin. Maging ganito kawalang galang. Gusto nyo bang mamatay? Kami rin ay sumusunod lamang sa utos. Utos? Utos ng sino? Si Liu ba? Kaya ba niyang protektahan kayo? Sa buong buhay ninyong trabaho, maniwala kayo o hindi, bukas makikita kayo. Sa merkado ng paggawa, umiiyak habang naghahanap ng trabaho. Huwag kayong mag-alala. Hindi kontrolado ng pamilya Chin ang Qingbei. Magtiwala kayo at maghanap. Ako ang mananagot sa anumang problema. Oo, hindi ko kontrolado ang Qingbei. Pero isipin ninyo, ang inyong asawa at mga anak, kung may mangyari sa kanila. Hindi iyon maganda. Tumahimik ka. Akala mo ba ang pamilya Chin ninyo ay pwedeng maging walang pakundangan? Huwag kayong mag-alala. Hindi niya kayo kayang dalawin. Liu, siyentipiko, kami. Talagang hindi namin kaya. Ang marunong umayon sa panahon ay matalino. Umalis na kayo ngayon para mainggatan ang inyong trabaho. Kayo. Xing Yi, huwag mong isipin na dahil dito, makakampante ka na. Kaya mo silang takutin. Pero hindi mo ako kayang takutin. Kanina si Xing Yi ay bubuksan na ang pinto ng silid-imbakan. Biglang nagiba ang ekspresyon. Posible bang walang tutulong sa akin? Ako na ang maghahanap. May lakas loob ka ba? Tingnan mo kung kaya ko o hindi. Walang tutulong sa akin. Ako na ang maghahanap. May lakas loob ka ba? Tingnan mo kung kaya ko o hindi. Ay, Liu Yuanxi. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ba kulang ka sa pondo para sa pananaliksik? Bibigyan kita ng 10 milyon. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Basta umalis ka na ngayon. Bukas, may hahatid na ito sa iyong laboratorio. Xing Yi, kapag mas ganyan ka, mas pinapatunayan mong si Lin Meng ay nasa loob. HMPH, lumayo ka sa akin. Ikaw, isa akong pambansang siyentipiko. Nanalo ako ng Nobel Prize. Malaki ang naiambag ko sa bansa. Subukan mong galawin ako. HMPH. Paano siya?
Si Yayaw, magising ka. Gumising ka, si Yayaw. Liu Yuanxi, Liu Yuanxi. Iligtas mo ako, bilisan mo, ilabas mo ako. Huwag kang matakot, sabihin mo sa akin. Nakita mo ba si Lin Meng? Si Lin Meng, siya ay naroon. Mrs. Xia. Si Lin Meng, siya ay naroon. Mrs. Xia. Huwag kang magsabi ng hindi dapat sabihin. Tumahimik ka. Si Yayaw, huwag kang matakot. Habang nandito ako, walang makakasakit sa'yo. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Lin Meng. Dadalhin kita agad. Hindi ko kayang sabihin. Ano ang kakaiba rito? Si Lin Meng ay nagbuwis ng malaking panganib. Hindi ininda ang nakaraan. Pumunta siya para iligtas ka. Ganito mo siya sinusuklian. Sa wakas, natagpuan ko na. Hindi ko kayang sabihin. Mali ito. May kakaiba sa kabinet na ito. Isang karaniwang kabinet. Ano ang kakaiba dito? Ang pamilya Qin na kilalang mayaman at makapangyarihan. Paano magkakaroon ng walang laman na kabinet? Siguradong may kakaiba rito. Ay naku, sa wakas, natagpuan ko na. Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo si Lin Meng. Huli ka na. Ha ha ha. Liu, isang siyentipiko. Huli ka na. Siya ngayon ay nasa ilalim na ng aming kontrol. Kayo, lahat kayo ay kailangang mamatay. Tapusin siya. Lin Meng, gumising ka. Nasaan ako? Liu, isang siyentipiko. Liu, isang siyentipiko. Imposible. Hindi ito posible. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Dahan-dahan lang. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang pula ng tali na ito ay isang espesyal na pinagmumulan ng radyasyon. Maaari nitong magdulot ng mga ilusyon sa tao. Kapag matagal na isinusuot, maaaring masira ang sistema ng nerbiyos ng tao. Nagdudulot ng pagkabaliw sa tao. Maging, maaaring makontrol ng iba. Mangyari, hindi mahuhula ang mga resulta. Iyon. Ang bagay na iyon ang aking pinag-aaralan. Espesyal na ginawa upang harangan ito. Pinagmumulan ng radyasyon. Bukod pa rito, ang kahon na ito ay gawa sa espesyal na materyales. Kailangan mong ilagay ang pula ng tali na ito sa loob ng kahon na ito para masiguro na walang magiging problema. Huwag kayong lumapit. Huwag ninyo akong hulihin. Nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyo akong hulihin. Wala akong alam sa kahit ano. Magandang araw, Liu Yuanxi. Ang pinaghihinalaang si Qin Yi ay naaresto na. Ang pamilya Qin ay pinaghihinalaang ilegal na pagkulong, pagpapahirap sa mga kababaihan, lihim na pag-abuso, sa isang antas ng pinagmumulan ng radyasyon na natuklasan. Liu Yuanxi. Ano na nga ba ang nangyari sa kanya? Ang biktimang si Xia Yao. Pisikal na nasugatan sa pag-iisip. Hindi malinaw ang pag-iisip. Liu Yuanxi, may pag-asa pa ba siya? Siya ay naapektuhan ng radyasyon. Napakatagal na ng epekto nito sa kanya. Malubha na ang pinsala sa kanyang mga ugat. Wala nang magagawa. Ang lahat ng ito ay sarili niyang desisyon. Ang bawat tao ay may sariling kapalaran. Salamat po sa inyo, Liu, isang siyentipiko. Tinatawag pa rin siyang siyentipiko, ha, guro. Ang mga alitan mula sa nakaraang buhay, hayaan na lang itong tanggayan ng hangin. Sa buhay na ito, ang kagandahan ng buhay ko ay nagsisimula pa lamang. Ngunit,